Hi mga viewers kong tunay. So ngayon nagbabalik tayo dito sa Ace UAE no dahil meron ulit kaming tournament no. So ito yung The Good Guys Tournament Season 2 and meron na lang 4 na teams na natitira no. So itong laban namin ngayon, ito yung laban sa lower bracket ng na dalawang natitirang teams no. So ito nga pala yung Ace UAE number 1 which is kami and Hunters All-Stars, no? So, parehas kaming galing upper bracket and nahulog kami parehas sa lower bracket, no? So, ngayon, kaming dalawa yung maglalaglagan dito. Yung matatalo, Matic, 4th place, and yung mananalo magpo-proceed bukas para sa Battle for 3rd, no? And yung mananalo naman doon magpo-proceed sa Grand Finals. So, sana manalo kami dito guys, no? And 10 seconds na lang mag-i-start na yung laban namin, no? So, good luck both teams. Eto na nga, no? Start na ng battle day. So, dito nga pala yung format ng pagbanat is ganun ulit, kagaya nung sa nakaraan naming laban, no? So, pagpatak ng 50-minute mark, babanat dito yung kalaban and dapat 5 yung ha-attack sa kanila. Pagpatak naman ng 45 minutes, kami naman yung babanat and dapat 5 rin yung ha-attack sa amin, no? So, eto na. 50 minutes, malapit na. Abangan natin yung kalaban, no? Babanat na sila. So, good luck sa kanilang 5, no? So, eto na. Sino kaya ang unang babanat? So, eto si Nico. Kumatak na dito si Nico, no? Tsaka si Rico. So, magkatunog pa yung pangalan nila. Si Nico at si Rico, no? So, eto. Si pare ko din bumabanat na. So, dalawang Town Hall 15, isang Town Hall 18 agad. O, dalawang Town Hall 18 na. Nabanat na rin si Dooms. So, may isa pa sila ditong attack, no? So, may 30 seconds pa naman. Naabot pa yan. So, kailangan 5 dito yung a-attack sa kanila, no? Suntayin lang natin yung isa pa. Tapos panoorin natin tong banat ni Nico. Ito na, umatak na si Dabski Mista. So, ito, naka 1 star na si Nico, no? Panoorin natin. So, gamit niya dito ay throwers. Ito, namatay si Dragon Duke. Si Queen nila pag nandito sa taas. Kaso, medyo late yung Ice Golem niya, no? Pero di pa naman sumasabog. Ito na, lumabas na yung Ice Golem ng Pancastle. Pinoison niya. Si Dragon Duke, namatay na sa baba. Si Queen, dito lang sa may taas, no? Kasama niya si King, nagpa-funnel sila. So, dito, medyo na traffic yung throwers niya sa Ice Golem. Pero okay lang yan, no? So, dito, tinutulak-tulak ng Air Sweeper yung healer niya. Pero mukhang okay lang naman yun, no? Kasi ang ganda ng pasok dito ng throwers niya sa gitna. Tapos yung King and Queen niya dito, no? Nakuha na yung compartment doon sa taas. Tapos nagpap na siya dito ng King ability. Sa pull yung Monolith. Naku, low na. Tapos, nag-overgrowth muna siya dito sa may X-bow para dumiretso yung throwers niya sa may scatter shot at sa may ricochet cannon, no? Ininbi niya dito yung throwers niya kasi medyo napupuruan na. So, dito, buhay na buhay pa yung Queen niya. Sabay may kasama pang Giant para mag-tank. May Super Yeti rin nakasama yung Queen niya, no? So, yung Queen niya dito, tamang pre-hit lang. So, dito, nawala na yung overgrowth. Nag-totem siya sa X-bow. At feeling ko guys, may kalalagyan to. Ito ang base ni Boss DJ Cell, no? So, mukhang mati 3 star to. Gamit yung throwers ni Nico, no? So, grabe, ang lakas. May 48 seconds pa siya dito. And, meron pa siyang Warden ability. Kaya 3 star yan, guys. So, dito na, banat si Dabski Mista. Panoorin natin, no? Gamit niya dito ay ano to? Super Bowlers. Kaso mukhang naghiwala yung Super Bowlers niya, no? Tayo na nga, tanggal ni overgrowth. Binabanatan na dito yung Queen niya. Tapos buhay pa si Revenge Tower, no? So medyo masakit pa tong natitirang depensa sa likod. And mukhang, Giant Arrow. And mukhang makakadepensa itong base ni Boss Tanjiro, no? So nice depth. So ito, nakadepensa rin dito yung base ni Det Hayato. Nice one. At wala silang na 3 star dun sa baba na dalawang Town Hall 15. So dahil dyan, yung score nila
sa unang 5 attack nila, 11 lang, no? So, malaki yung chance namin dito na lumamang. Kailangan lang namin makakuha ng maraming 3 stars, no? So, eto nga pala. After 5 attack, nakakuha sila ng 42.10%, no? So, not bad na rin. So, kailangan lang namin galingan para lumamang kami dito, no? At ito na nga, guys, no? So, 45 minutes, babanat tayo and babanatan natin tong base ni Jaute, number 6, no? So, dito, plano natin, kailangan natin tamaan ng Giant Arrow itong air defense na dalawa sa may upper right side, no? Kung nakikita nyo kasi, andyan yung invisibility spell tower. So, kailangan natin activate yan ng maaga. Kaya patatamaan natin yan ng Giant Arrow. Tapos, dito tayo mag-Dragon Duke Charge sa may workshop banda, no? So, tatanggalin lang muna natin yung mortar gamit yung rocket balloon. Yan, tingnan muna natin yung oras, no? So, ito. 10 seconds. Bago mag-start, check muna natin yung mga troops. Kasi ito, babanatan natin itong beast ng number 6, no? So, sana kayanin, no? Bawi tayo kasi naka 1 star tayo nung nakaraan nating war. So, ngayon, kailangan natin maka 3 star para makabawi-bawi man lang tayo, no? Nakakaya naman kung mag 1 star tayo ulit. So, dito, banatan na natin to. Ayun, may ma-attack na. Sabayan natin, attack na tayo, no? So, eto na, guys. Good luck sa mga kasama ko and sa akin. So, dito, tanggalin muna natin yung mortar kapag tayo baby dragon para di lumiko si Dragon Duke, no? May nanonood na, nako. Nakakabayan. So, dito, lapag natin si Dragon Duke. Kailangan makuha ni Dragon Duke yung dalawang multi-archer tower, no? Kasi mukhang malabong pumunta sa monolith to, guys, eh. Kasi kung makikita nyo, medyo malawak yung spaces between the buildings, no? So, dito, inahabol niya si Queen, no? Napaganda pa. Paganda pa yung paghabol niya kay Queen kasi mapupunta siya dito sa may Rage Spell compartment and nakuha dito yung isang air sweeper. So, sana makuha ni Dragon Duke yung nakuha ni Dragon Duke yung Rage Spell Tower. So, dito lapag muna tayo ng Dragons. Minion Prince, Warden, Skywagon. Sabay tamaan natin ng Giant Arrow to, no? Ayun! Sa pool, nag-activate na dito yung invisibility sa may Town Hall, no? Lapag na rin natin dito yung mga Dragon Riders. Tapos lapag na rin natin dito yung mga rocket balloon sa gilid. Para di lumiko yung mga Dragon Riders natin, no? So, eto na. Dire-diretso na sila dito sa gitna. Overgrowth muna natin tong likod. At medyo mangungulit yan. Tapos, pop tayo dito ng Rage. At Warden ability, no? So, dito, dire-diretso na lang yung troops natin sa Town Hall. So, makukuha na natin dito tong Town Hall, guys, no? Boy pa si Queen. Patay na si Dragon Duke. Pero mukhang kaya na to, eh. Kahit siguro wag na tayo mag-Dragon Duke, guys. 3 star na to. Feeling ko lang. Pop natin dito yung Minion Prince ability. Na-freeze lahat. So, dito, dami pa natin natitirang dragons, no? Tapos wala pa atang nababawa sa Dragon Riders natin. Suppress muna natin tong likod at medyo makulit. So dito, isuswag ko na lang to. Swag ko na to. Huwag na gamitin yan, sayang. Pwede pa yan bukas. So ito, times 4 na natin. 3 star na tong beast ni Jaute, no? So nice one, makaka 3 star tayo dito. Nabawi natin yung 2 star, 1 star natin kahapon, no? So ito si Boss Tanjiro, bumabanat na, no? Medyo kakapusin siya doon, 89%, not bad. Nice attack para kay Boss Tanjiro, no? So dito si Death Templar, makaka 3 star, nice one. So dito, lamang na kami, no? And panoorin muna natin to si Carnation kung ano na nangyari sa attack niya. So dito gamit niya ay throwers. No, medyo nag-bowling, maubusan natin ng oras. Yun lang, 96%, no, sayang. Uy, makaka 3 star dito si PF Michael, nice one. So dito, after 5 attacks, lamang kami, no. Naka 48.5% kami and nakakuha kami ng 3 stars and 2 1 stars. So dito na, banat na si Trust No One sa base natin, no. Antayin lang natin yung isa. Yung isa pa niyang kasabay, kung sino man yun, no.
So ito si Jaute, nabanat na rin. Panoorin natin to si Trust No One, binabanatan niya yung base natin. Gamit niya dito ay throwers, no? So sama-sama dito lahat ng lapag niya, wala nang funnel, basta ilalapag ko to lahat. Ito, nag-panel tuloy. Ilapag si King. Para hindi lumigo yung throwers niya, no? So mas maganda siguro dito kung ginamitan niya ng tawag dito, troop launcher, no? Kasi masyadong mabagal magbasag ng wall itong lag launcher. So yung throwers niya umikot, umangat. Yung karamihan ng throwers niya umangat, guys, oh. So dalawa lang yung pumasok sa loob, tsaka si Queen. So buti na lang may pumasok sa loob. Ito na yung triple ice golem, medyo matatraffic yung mga troops niya dito sa gitna. Overgrowth muna siya dito sa may fire spitter, no? Para mabawasan yung mga humihit dito sa troops niya sa gitna, kasi kailangan niya makuha yung town hall. So dito, tamang diretso lang yung throwers niya sa taas, kaso walang healers yung mga throwers niya sa taas, no? Ito na, nakuha niya na yung town hall. Si Queen dito, binabanatan ng X-bow. So andito na si defending Dragon Duke, no? Ito, pininis niya dito yung Fire Spitter. So dito, yung mga throwers niya, tamang linis lang sa labas, no? And marami-rami pang na-depensa na natitira dito sa base natin. So dito, wala na. Yung throwers sa gitna. Kinatay na ng fire spitter, no? And si Warden, ako babagsak si Warden. Buti nalapagan niya ng totem. Muntik na si Warden dun, guys. Kaso wala talaga. Walang healers yung throwers niya dito sa baba. So sayang, no? 1 minute. Ito na, ito times 4 niya ba? Ayaw. So dito makukuha niya na yung fire spitter, no? So ito, guys, unti na lang tong depensa na natitira, eh. So siguro kung may healers tong throwers niya, makakausad pa to konti. Pero nice try lang para kay Trust No One, no? 94% 2-star, di na masama. So ito, panoorin natin si Jaute. Gamit niya dito ay throwers din. Uy, naku. Nangyari dito, wala na rin siyang healers. Naubos na rin yung throwers niya. Nilapag niya na yung huling totem. Meron na lang siya king ability. Nakatalikod dito yung Fire Spitter. Kaso, dami pang depensa na natitira dito and low na yung king niya. Tapos may invisibility spell pa dun sa tabi ng town hall. Naku po, mukhang nanganib tong attack niya. Parang magpipiso yung banat dito ni Jaute XD. So yun lang, no? Ito na, times 4 nyo na. Invisibility yung town hall, kaso wala talaga, guys. Di umabot. So lumiko siguro yung throwers niya, no? Kaya yun, napiso. So nice try lang dito para kay Jaute. Ito na, labanat na si Kisha, no? Tsaka si Celo. Panoorin natin si Kisha. So good luck sa inyong dalawa. Gamit niya dito ay throwers. So, saan kaya siya dito magi-start, no? Ito. Napag siya ng Warden sa may 12 o'clock side. So, si Warden dito, ipa-funnel niya yung isang side, no? So, mukhang dito siya papasok sa may town hall. So, ito na, nilapag na si Royal Champion sa may 3 o'clock. Kasama niya si Dragon Duke na naka-Electrofangs, no? So, itong dalawang to, sila magpa-funnel nung kabila. And, ito, namatay yung Warden niya, no? Yun lang, namatay yung Warden niya. Pero, binuhay niya ulit gamit yung revive. So, medyo napuruan si Warden dun. Sayang. Ito, naglapag na ng stun blaster si Dragon Duke. Na-stun lahat ng depensa sa, town hall side. Nice one. So, makukuha niya na dito yung town hall, no? Kasi, ang sakit niyang mga throwers na yan. Ang dami niyan, eh. Dito, yung overgrowth niya muna yung gitna. Para hindi masaktan yung kanyang mga troops. So dito, namatay na si Dragon Duke, no? Lumabas na rin yung bantay ng kalaban. So bantay dito ng kalaban ay Furnace at Ice Golems, no? So ito, nabuhay na ulit yung mga defending. No, medyo nakasakit yung monolith. Kailangan makuha na yung monolith, guys. Ito na, binanatan na ni Queen, no? Nice one. So dito, medyo marami pa natitirang depensa, no? Pero
dahil sa sustain ng healers, kinakaya pa ng mga throwers, no? Dinungay niya na dito si Dragon Duke. Dragon Duke, hinabol yung king. Ayun, nakakain ng Seeking Airmine. Bagsak. So dito, yung mga throwers niya medyo nag-split. Pero nagsama-sama naman ulit, no? So nakatulong pa dito yung Giant mag-open ng mga wall. So medyo hindi mahihirapan yung mga throwers niya dito, no? Na magbukas-bukas ng mga wall. So ito, times 4 niya na. No, 45 seconds. Medyo malawak-lawak pa yung natitira, guys, ha. Aabot kaya? 10 seconds? No. Yun. Umabot. Nice one. Nice attack para kay Kisha, no? So, grabe, buzzer beater umabot. And ito, naka 3 star din si Celo. Nice one. So, nice attack, no? Para sa mga kasama ko dahil dyan, 19-14 na yung score. And medyo malaki na yung lamang namin dito, no? So dito nabanat na si Jaute sa number 1 at si Nico Brave, no? Panoorin natin si Jaute. So dito gamit niya ay Super Bowlers, Queen Charge Super Bowlers, no? So good luck para kay Jaute. Dito naglapag muna siya ng Queen sa may 9 o'clock, no? So kukuha lang yan ng mga depensa dyan sa gilid. So nagke-create na rin ng funnel itong Queen niya para sa Super Bowlers, no? So ito, ininbi niya muna si Queen. Nirecall niya na dito si Queen, no? Sapat na yung value na yun para kay Queen. So dito nilapag niya sa taas yung Yeti para mag counter funnel, no? Nilapag niya na rin dito yung King. Ganda ng skin ng King niya, guys, oh. Yung samurai. Ito na, nilapag niya na lahat ng Super Bowlers, no? So sana wag lumiko Super Bowlers niya. Ito na, nilapag na lahat. Si Warden, si Queen, pati Apprentice Warden, no? So dire-diretso na lahat. Ang troops niya dito papasok sa loob. So medyo sasalubungin niya nga lang dito yung lagger, guys, no? Ito na, nangungulit na yung lagger. Pinagtutulak na. Kaso dinistract na ng totem. Oh, medyo malapit siya sa gitna, no? Lapag siya dito ng rage. Ito na ang Grand Warden ability. Dire-diretso na ito lahat sa gitna. So meron pa siya ditong 2 freeze at 2 inbi. So ito, kuha niya na yung Town Hall dito. Ang ganda ng pagkakatalbog ng mga bola na itong Super Bowlers, no? Tuntok siya dito ng RC. RC ba yun? Aking ability. Spiky ball pala, kala ko yung rocket, yung ni RC Seeking Shield. Spiky ball pala yun. So dito makukuha niya yung mga depensa dito sa may bandang 3 o'clock, no? Kasi andun yung mga healers. So sinusustain yung Super Yeti niya tsaka yung Super Bowler. So mukhang may kalalagyan to, itong base ni Joshua, no? Ang ganda ng pasok ng Super Bowlers niya sa gitna, guys. So dito meron pa siyang 2 inbi at 1 freeze. So mukhang isaswag din na to. Ayun na nga, sinag na. Grabe, ang lakas. Ganda nung banat niya dun, guys. Naka 3 star siya dito, no? Nice hit para kay Jaute. And para kay Nico Brave, naka 3 star sila parehas, no? Nice one. So dito lamang sila ng 1, pero lamang sila ng 2 attack. So may chance pa kami dito na lamang ulit, guys, no? So good luck na lang sa mga next banat. And eto na nga, si Death Hayato, no? Gamit niya ay throwers. So dito sa baba siya nag-Warden Walk. So sino yung isa pang umaatak? So si Joshua yung isa pang umaatak, no? Panoorin natin si Death Hayato. So dito sa baba na siya naglapag ng throwers, no? And si Dragon Duke nilapag na dito to counter funnel. Si Queen naka Giant Arrow and Giant. Si King naman sinama niya kay Queen, no? So dalawa sila ditong magpa-funnel sa may bandang baba. So di na siya dito gumamit ng potion, guys, no? Hindi, ito, ang ganda ng pagkakabutas naman ng log launcher na yan. Open lahat ng compartment, no? Nagkonekta lahat. Dito naglapag muna siya ng totem, pan-distract sa Ice Golem tsaka sa Logger. So dito, yung throwers niya, papasok na to sa gitna kasi na-funnel na ni King and Queen yung right side.
Top up siya dito ng king ability. Namatay dito si queen, yun lang, no? So dito dinistract niya ulit si Lagger kasi medyo nanunulak. Kuha niya na dito yung town hall, guys, no? Ganda ng pasok ng throwers niya sa gitna. Abot na abot lahat ng depensa. So may dalawa pa siya ditong revive spell. And buti na lang yung healers niya ngayon nakisama, no? Nangihil na. Nung nakaraan kasi hindi eh. Pinabayaan yung Grand Warden niya eh. So eto, kuha niya na yung mga depensa dito. Wala nang natitirang masakit, no? Meron pa pala, may scatter shot pa pala sa likod. Kaso, nangyari doon, naubos yung ano niya, throwers niya sa gitna. Hindi kinaya ng healers gamutin, no? Nako, naubos. Yun lang. Sayang, akala ko dito, okay na. So medyo kinapos dito. Si Death Haya to, no? Pero okay lang yun. Nice try pa rin. Ito rin si Joshua. Mukhang kakapusin dito si Joshua, no? Nice try lang para sa dalawa kong kasama, no? Pero, lamang kami dito ng 3 stars. So, may tig-isang banat na lang, both sides. So, kung makaka 3 star dito yung kalaban, magiging 23 yung final score nila. And, ang kailangan na lang namin ay 1 star, no? Para mag-proceed sa battle for 3rd place. So, yung makakalaban namin dun, pwedeng Royal Alliance or Cabalin. Depende na lang kung sino yung matatalo sa kanila, no? So, dito nabanat na si Nico. Panoorin natin. Gamit dito ni Nico ay throwers. Zap throwers. So, ito. Rocket backpack. Earthquake. Sabay zap. Kinuha niya dito si Eagle Artillery, no? Nice one. Kaso, ba't di niya nakuha dito yung spell tower? Sayang naman. Magkatabi pa naman yung dalawang yun. So dito nilapag niya na yung throwers and healers and si Warden tsaka si Dragon Duke andito rin pala, no? So medyo mahaba-haba pa tong lalakbayin ng kanyang troops kasi nasa opposite side dito yung town hall. So high risk high reward play ang gusto dito ni Nico, no? So na nilapag si Queen sa may 9 o'clock kasama si Queen at si Lag Launcher, no? So medyo may humiwalay na dalawang throwers doon sumama kay Dragon Duke. Pero majority naman ng throwers niya ay nandito kasama yung Lag Launcher at si Queen tsaka yung King. So may rage spell compartment pa dito sa gitna, no? Ito na nagpop na yung rage. Naglapag siya dito ng totem to distract yung monolith and yung X-bow. So, nag-overgrowth muna siya dito sa may compartment sa may 3 o'clock, no? Para malinis ni Dragon Duke itong labas. So, yung Lag Launcher na-activate yung in-B sa may bandang Town Hall. Nice one. Tap siya dito ng King ability. Ubos yung depensa sa may Town Hall side. Nakuha niya na rin dito yung monolith. So, wala na masyadong masakit na depensa na natitira dito sa base ni Carnation, no? And meron pa siyang isang totem. So si Dragon Duke dito, grabe immortal, di pa rin bumabagsak. Si King din dito, di pa nabagsak, no? Kunat. Sa partida, naka Legend 1 modifier to, guys, no? Pero ang kunat ng mga heroes niya. So nice hit para kay Nico. Makaka 3 star siya dito sa base ni Carnation, no? Nice one. So eto, guys, 23 yung score ng Hunters All-Stars, no, na meron silang 89.9% destruction. So eto, last banat para sa amin. So kailangan lang dito ni DJ Cell maka 1 star and panalo na kami, no. Pero panoorin natin kung makaka 3 star pa rin siya. So wala na pala dito yung mga crafted defenses, no, guys. Sumakto sa update tong laban namin. So eto, Warden Walk siya dito sa may bandang 3 o'clock. So, yung entry niya dito sa may town hall na rin, no? So, tamang create lang ng funnel dito si Grand Warden. And dito na, nilapag niya na dito yung throwers. Totem muna, pan-distract. So, si RC, tsaka si Dragon Duke yung nilapag na dito sa may bandang 12 o'clock, no? Sila yung magpa-funnel nung kabilang side.
So, naka-stun blaster dito si Dragon Duke. So, dito ganda ng pasok ng throwers niya sa may Town Hall, no? Walang lumiko. Nag-freeze muna siya dito sa may scatter shot, sabay overgrowth sa likod. Meron pa siya ditong dalawang totem. Pinoison niya dito yung defending Dragon Duke, no? May dalawa pa siyang revive, no? And isang totem. Meron pa siyang queen ability. Ay, dalawang totem pa pala. May isa pa pala doon sa baba. So, dito, buhay pa yung karamihan ng throwers niya, no? And kuha na rin tong monolith. So, ang natitira na lang na masakit na depensa dito ay Revenge Tower, dalawang Super Wizard Tower, at itong multi-gear. Kaso binanatan na ni Dragon Duke yung multi-gear, no? So, si Queen dito nagwo-walling. Makakapasok siya dito sa may compartment ng Revenge Tower, no? Pop siya dito ng Queen ability. So, naging 3 yung Queen niya. May kasama pang giant yun. So, dito 1 minute. Ang dami pa niyang throwers na naiiwan. Si Dragon Duke dito, nakuha niya yung... Ay, di niya nakuha yung air defense. Sayang, hinabol niya yung king. Kung nakuha niya yun, guys, mas mabilis sana makakalinis ng mga to, no? Ng mga throwers niya. Kasi mabubuhay si Dragon Duke. So, sayang, namatay yung Dragon Duke doon. 3 star sana tong base ni Nico, no? Hinabol ni Dragon Duke yung king. So, naiwan siya sa gitna. Siya tuloy yung binanatan ng mga defense. Pero, lamang kami dito ng 2 stars, no? So, yung Hunters All-Stars, eliminated na sila, no? Sila yung top 4. So, kami dito, magpo-proceed kami next round. So, possible makalaban namin ulit yung Royal Alliance. So, sila yung naglaglag sa amin sa lower bracket, no? And kailangan namin silang bawian. So, eto na nga. Tapos yung laban sa score na 25-23. And dito Royal Alliance yung makakalaban namin next round, no? So good luck sa amin, sana tumagos.